Sa iba. Saan ako pipirma? Okay. Salamat ha. Ballpen mo. Okay, salamat. Alright. So, hello guys. Hello guys. So, today is, kukuha ako ng PSA birth certificate. Okay? So, pwede kayong kumuha dito ng birth at saka marriage and Sinumar. Okay? Tsaka death certificate. So, makikita natin dito 3 to 4 working days sa Metro Manila. Tapos, pag outside naman Manila, 7 to 8 working days. So, working days meaning, ano lang yan, Monday to Friday, hindi po kasama yung Sabado tsaka Linggo. Okay? So, kukuha tayo dito kasi dati nag-tutorial na ako nito. Pero, ito yung website. So, Servilis yun. So, titingnan ko dito kung mabilis ba dito sa PSA helpline. So, ilalagay ko yung link sa description. I-click nyo na lang para mapunta kayo sa page na ito. So, madali lang bayaran guys kasi meron naman silang GCash. Pwede mo bayaran sa GCash. Pwede bayaran sa Paymaya at saka kung meron kang Visa. Sa over-the-counter naman, yung mga bangko na to, Metrobank, BPI, BDO, and kung mapalapit ka sa 7-Eleven or Palawan, pwede mong bayaran doon. So, ngayon mag-order tayo. Okay, so click lang natin tong get started. So, pipili tayo dito kung ano yung kukunin nyo sa apat na to birth, marriage, sinumar, tsaka death. So, kukuha ako ng aking PSA na birth certificate. Click natin yan. Tapos, i-click natin yung I accept. PSA is temporary workforce. Reduction, your orders may be delayed by 1 to 2 days. Continue. So, sino ang magre-request? Sino ang kukuha? So, ang click ko is self. So, ako yung kukuha. Okay? So, i-continue natin. So, requester form. So, pipil-upan lang natin to guys. No? Pipil-upan ko muna to. And, yun yung ID. Kung anong ID meron kayo na ipapakita once na i-deliver ito. Kung meron kayong postal, i-click yung postal. Driver license. Na meron kayo. You must present your valid government ID kapag dineliver na ito. Okay? Our courier will not release the PSA certificate to anyone else. So, mahigpit sila. Okay? So, pipilapan ko muna to guys. Then, magpo-continue na tayo. So, wala akong middle name. Okay? So, alam ko marami dyan walang middle initial. No? Okay? So, wala akong middle initial. So, i-continue ko na. So, no father's name on the birth certificate. Kung wala kang nakalagay na tatay sa birth certificate mo, i-click mo lang yung ito. Okay? Para pag click nyan, automatic NA na lahat. Pero ilalagay natin. So, pipilapan ko lang to ha. Okay, click ko continue. Please enter mother's maiden name as it appears on the certificate. Okay, pilapan ko lang natin to. Sa nanay naman to na part. Okay, continue natin. So, place of birth. So, pwede mo i-change yan kung saan ka ba bansa na pinanganak, yung province, yung municipality. Continue. So, the certificate you are requesting may be digitized yet by the PSA. If it was registered late, there is a chance that you will receive a certificate of negative intact if you continue. Okay. Yes, it was registered. No, okay. So, on time naman tayo. So, i-click natin yung no kasi hindi naman tayo late registered. Okay. So, halimbawa, naka-receive po kayo, negative kayo. Ibig sabihin, hindi kayo na-rehistro doon sa City Hall kung saan kayo pinanganak. So, okay lang yun. Huwag kayong mahinayang sa binayaran nyo na bakit kayo nakatanggap ng negative. Magagamit nyo yung negative na galing sa PSA. Kasi kailangan yun sa munisipyo pag nagpa-registered kayo. Okay? So, marami akong na-experience dati sa dati kong tutorial na nakakatanggap daw sila ng negative galing sa PSA, sayang daw yung binayad nila. Hindi po yun sayang kasi isa din yun sa requirements pag nagpa-rehistro kayo sa City Hall. Okay? So, i-click natin yung no. So, what is the purpose of your request? Okay? So, ito yung mga i-click kung para saan mo ba ito gagamitin. Okay. Was there any legal proceeding done with the certificate? Please be sure with your answer because if you indicate none, but there was, you might receive a certificate without remarks, annotation instead. Okay. Para saan ba ito?
non-legitimation, adoption, court hearings, correction. So, wala naman talaga eh. Okay, so none. So, click continue natin. So, delivery and contact information. So, sino yung pangalan na magre-receive? Matik na nakalagay sa yung house number mo, yung address. Okay, so pupilapan lang natin yung address. Kailangan mo province, okay, zip code, mobile number, email address. Make sure na may email address ka kasi mag-email sila sa'yo. And kung yung tracking number. Okay, so pupilapan ko lang to guys, then magko-continue na tayo ha. Okay, so napilapan ko na yung address ko. So, i-continue na natin. So, make sure tama yung address, very detailed kasi para hindi mahirapan yung nag-deliver, okay? So, continue na natin. Okay, so ito na yung ating information. Scroll down natin. So, maximum 10 copies. Okay, so 1 copy lang. So, isang copy is 365. 365. Mas mahal pala dito, no? Pero tingnan natin kung mabilis ba dito. 365 kasi dito sa isang website, 330 lang per copy. 330. 430 pag Sinumar. Pag Sinumar, mahal talaga ang Sinumar. 430. So, mahal dito sa website na to. So, try lang natin 365. Lamang ng 35 pesos. So, continue na natin. So, i-click natin kung saan natin siya babayaran. Kung Visa, GCash, Paymaya. Pipili na lang kaya guys. I-click nyo lang kung anong gusto nyo. So, babayaran ko siya sa GCash. So, meron nag-message sa akin, no? Nag-message sa akin yung ito, pagka-click ko ng GCash. So, i-click natin yung Pay using GCash. Pop up another window. Okay guys, so continue ko siya bayaran sa na lang. Sa GCash apps. I-search lang natin to doon sa government. Punta na lang tayo sa GCash natin. Doon na lang natin bayaran. Ito yung gagamitin nating reference number. Check nyo yung email nyo. Nandoon yung reference number. 10 digits ito. No? Tapos yung amount 365. So punta muna tayo sa apps para mabayaran ko na. Okay guys, so dito na tayo sa GCash sa mobile. So ang gagawin natin is i-click natin tong pay bills. Tapos government. Hanapin natin dito yung psahelpline.ph. Click mo yan. So yung reference number, 10 digit yun, yung kinapin natin kanina. So ito try lang natin lagay yung amount ng 365. Hindi ko alam kung may charge dito. So subukan natin. So make sure tama yung reference number na nakita nyo sa email nyo. So, i-click na natin yung next. Ayun guys, nabayaran na natin. So, nag-message na din yun sa atin yung GCash. Okay, so, sakto 365 lang. Ayan. Ito yung message. Okay na. So, antayin na lang natin guys kung kailan to darating. So, ngayon is June 29. So, magbibilang tayo kung ilang araw dadating dito sa Cavite. No? Tanza. So, yeah, wait natin. Sa iba. Saan ako pipirma? Okay. Salamat ha. Ballpen mo. Sige, salamat. So, hello guys. So, today is July 2. Binayaran natin nung June 29. So, July 2, 5:25 ng hapon. So, dumating na yung PSA natin. So, andito yung information. So, mabilis lang guys. Tugo yung nag-deliver.